Good morning mga katuka. At kamusta ka? Sana'y masaya ka lang. Ngayong araw na to, i-update ko kayo sa Boston Roundhead na nasa likuran ko. Itong manok na aking busing, si Boss Longlong. Ito po, magaling na po siya. Patapos ko pong kuhanan ng kanyang pamitay at saka yung kanyang palong, ito maayos na po siya. Disclaimer po no animals were harmed in the making of this video. Pakita ko sa inyo. Okay lang dito muna ang camera. Mahirap na. Wait lang. Ayan. Okay, umaambon na naman. Ito po siya oh. Magaling na po yung kanyang nasa liig at saka nasa taas na kanyang ulo. So, gwapong-gwapo na siya mga katuka Ako yung nagupit nito. Isang barbero. I'm very certified barber. Ayun siya mga katuka napakabait na manok. Kailanman hindi na ako tinuka or kailanman hindi niya ako hinabol. Napakabuting manok ito. Kaso lang mga katuka, medyo nakakalungkot lang konti kasi ilang araw na lang ay kukunin na to ni Boss Longlong. Ay napagdesisyon ng aking busing na ibalik ta sa kanya yung mga manok niya na nandito sa akin ngayon, yung mga inalagaan ko. Kasi daw wala siyang magawa sa manukan niya. Nabuboard siya kung walang manok doon sa manukan niya. Kaya kaya sabi sa akin, ay pull out ko na muna yung mga manok ko diyan. Ibalik ko muna dito sa manukan ko sapagkat wala akong libangan dito. Ay napakagandang desisyon 'yan. Boss. Napakagandang desisyon 'yan para sa ating mga sarili kasi tayo mga nagmamanok, mga katuka. Kahit ako nga kung malayo ako sa mga manok ko, parang natatamblay talaga ako. Nakaka-bored pag walang manok. Alam ko makaka-relate din kayo mga katuka. Kaya minsan nga kapag galing ako ng trabaho ko, madali kagad ako bumuwi ng bahay. Kasi siyempre makita natin yung pamilya natin, yung mga anak natin, at yung mga manok natin. Yun yung nagpapasigla sa buhay nating mga nagmamanok. So yun mga katuka Boss Longlong, next week, itong mga manok niya, itong Boston Roundhead, ito pa yung isang talisain na maganda din po. Ayan po, magwapo din itong talisain na to. Ayan po, kaso lang hindi pa masyadong magaling yung kanyang gatsu. Dito sugat sa kanyang leg. Pinatanggal niya kasi ni Boss Longlong sa akin. Nagpatulong siya. Ayan po. Ito pa yung isa. Ito pa, ito. Milsim's Lemon. Ayan po Ito. Ayan. Ayan po siya. So tinanggalan din natin yan ng pamitay. Yung pamitay mga idol, yun yung palong na nasa baba ng leeg. Pamitay yung tawag dito sa amin sa Bisaya. Ewan ko kung sa Tagalog kung anong term sa inyo. At ito pa mga katuka, isa sa mga kwapong manok din to. Siyempre ako yung nag-breed dito Gwapo talaga. Ito, kay Boss Longlong din po ito, yung 5K sweater na to. Pero ako yung breeder nito. Ayan napakapugi Ayan. Sisiyo pa lang to nung nakuha ni Longlong sa akin, siguro mga 1 month old or 2 months old. Ayun, pinalaki niya sa kanya. Ngayon lumaki, bumalik ulit sa akin. Pero babalik ulit ito sa next na week next linggo. Pero ito mga binatilyo na mga katuka napakaganda Yan yung mga 5K sweaters ko mga katuka. Magkakatulad lang talaga sila ng profile. Yung kanilang mga tayo, yung kanyang mga lakad, yung katawan nila, medium to high station talaga sila pag 5K sweaters. Kaya madalas talaga itong in-order sa akin ng mga ng mga kaibigan nating nag-order. 5K sweater talaga yung isa sa best line ko po dito sa manukan. So hindi ko to inalis kasi dito tayo medyo nakilala sa mga sweaters na to. Yung ibang manok ko dito dati, yung mga Tapi Kelso, yung Hatch, sino pa yung iba, yung mga talisain. Maayos naman din po yung kanilang one record sa akin. Pero itong sweaters talaga, bukod sa gwapo at magaling sila, maganda, ito yung mostly na in-order talaga sa panahon ngayon. Iwan ko lang mga idol pabago-bago man ang ihip ng panahon, pabago-bago man ang gusto ng mga tao, nananatili pa rin yung sweaters. Kahit sino po yung tanongin natin, siguro mas paborito nila yung linyada ng sweaters. Kasi yun nga, bukod sa may postura, maganda, ay
hindi po nawawala yung kanyang galing. Kaya yan po. Mapasalamat tayo sa breeder nito, si Sweater. Hindi ko alam kung sino yung original breeder ng Sweater. Hindi kasi ako historian pagdating sa mga linyada. Kung sino yung nakakaalam, paki-comment po dito kung sino yung original breeder ng Sweater na linyada. Shout out ko kayo sa next nating episode mga idol. So yan po yung isang, ito pala yung isa kong binatilyo din. Ayan po Sweater din po ito, 5K sweater yan. Hindi ko pa nakuha ng kanyang pamitay, yung dito ba, ganyan ayan po siya, ayan po. Mailap pa to mga idol, mailap. Ito po 5 months old pa po yan mga katuka, 5 months old. Banderado din po yan. Maganda rin po yung tayo nyo. Tip ko lang din po mga kaibigan, madali silang maging binatilyo yung mga baby stag natin na ganyan. Tabihan po natin ang inahing manok tulad nito. Ayan po. Yan mga inahing manok yan, mga DL Gray ni Kuan, ni Boss Longlong. Mga Duit Lapido Gray yan, mga street comb. Ayan po. So mga katuka, napakadali pong maging matikas ng mga baby stag kapag meron silang katabing mga inahing manok. Alam naman po natin, kapag lalaki, parang nagiging barako kapag meron silang nakikitang babae. Pero ngayon, umulan na. So yun mga katuka, teka lang, lakas ng ulan, It's very rainy in the morning. Mga katuka, ipagpapatuloy natin to. Dahil meron din akong mahalagang anunsyo sa inyo at shout out na din sa ating mga minamahal na mga followers at subscribers. Dito lang tayo kasi maulan, baka magkalagda tayo, mahirap na. Nag-iisa lang tayo. Dito tayo mga katuka, yan. Ayan po Okay, background pa rin natin yung manok. Ayan po, maganda din po yung manok na yan Yung aking Milsems Lemon na yan. Focus natin saglit. Maganda din yan maganda din yan. Yan. Ito mga katuka, yung isa sa pinakamahalaga anunsyo ngayong araw na to. Wait lang. Gaya ng sinabi ko sa inyo mga katuka, ito meron tayong maliit na notebook dito pero napakaliit nito, pero napakalaking purpose nito, napakalaking halaga nito. Kasi mga idol, ano man yung maisip mong mga idea, sulat mo dito. Kailangan meron kang ballpen at ito, sulat mo dito kasi minsan yung mga idea na dumadaan sa isipan natin, kung hindi natin na isusulat, nawawala. Yan yung bagay na natutunan ko sa isang kaibigan. Shout out kay Christopher Nigapatan. Siya yung nagbigay ng idea na to na napakaganda at ngayon ay ginagawa ko, ina-apply ko sa sarili ko. So kung meron akong naisip na content, sulat dito, maya-maya gawin at i-vlog. Ayan po. Ngayon mga idol, gusto ko lang po i-announce sa inyo dahil baka meron pong hindi nakakalam. Gaganapin po yung first PCCI sa San Pablo sa November 29 to 30, 2024. So sa San Pablo Convention Center. San Pablo Convention Center. So nandun po mga katuka yung batikang mga breeder natin, mga sikat na mga breeders at talagang iniudulo ng mga nagmamanok. So nandito doon po si Sir Bibo Enriquez at si Ma'am Michelle Bennett, si Sir Junjun P, yung ating idol sa mga pagdating sa medium station. Idol Junjun P. At syempre, hindi nawawala yung ating buddy Ruel Amano ng SP, sa among Pinas. Nandun sila mga katuka, kaya markahan nyo na po yung kalendaryo nyo at bisitahin sila. Pwede kayo maka-avail ng magagandang mga quality ng mga alaga nating manok pang materials. So yun mga katuka, salamat po kung kayo pupunta. Ako hindi makakapunta kasi malayo Kayo na lang muna. Teka lang, malakas ang ulan. Tapusin na natin tong video to mga katuka kasi malakas na yung ulan, baka maabutan tayo. Shout out kay Robert Pidiles at siyempre shout out kay Ma'am Genevieve Romano ng Wings of Valor GF at kay Kadig Gimpaul, kay Rael Ikay Trinidad Jr. Shout out sa inyong lahat mga katuka. Sa mga hindi na shout out, mag-comment kayo at next nating episode kayo yung aking isa-shout out. Okay? So yan lang. Ayan, binunok talaga ako ng ulan. Lakas na ng ulan Ayan.
Ayan, nagbagyo na. Ayan. So hanggang dito na lamang mga katuka. Lagi nating tandaan, ang sabong ay sports lang. Huwag tayo magpakalulong sa sugal. Kayo na po bahala mag-subscribe. Kung mag-subscribe kayo, salamat. At salamat sa mga nag-follow sa akin sa aking Facebook, Katuka Backyard. God bless. Ingat. It's very rainy day in the morning. Ingat.